pabor sa mga Pilipino na biktima ng graft in corruption dito sa ating bansa, lalo na sa flood control scam. Itong partial report at recommendation ng Blue Ribbon Committee under Senator Ping Lacson na nagpapatotoo na nang tanggapin niya muli ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, dapat huwag siyang kukontrolin at lalabas ang katotohanan at magre-rekomenda ng mga posibleng kasuhan base sa kailang ebidensya at resulta ng Blue Ribbon Committee hearing. Dahil dyan, marami po ang nire-rekomenda. Si dating Senate President Chis Escudero, si dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, at saka former Congresswoman Miss Kahayon ng Caloocan, at dating Congressman Saldico at iba pa. Initial pa lang yan. Pero dahil nga po Senador, Blue Ribbon Committee, kahit mga kasamahan, nakita ni Lacson at ng komite, merong problema silang dapat ipaliwanag. Pero huwag kayong mag-alala. Yan ay recommendation lang para sila'y kasuhan. Hindi sinabi at hindi gagawin ng Blue Ribbon Committee na magsabing guilty ang kanilang inimbestigahan. Hindi. Ang kanila recommendatory. Recommendation lang dahil recommendatory yung power nila. Magrekomenda ng kaso before Ombudsman or Department of Justice or ICI. Yan po yung trabaho ng Blue Ribbon Committee. Maliban dun sa aid of legislation, gumawa ng batas. At maraming dapat gawing batas para mabigyan ng proteksyon ang mamamayang Pilipino. Patapos na po kasi, halos tapos na ang Blue Ribbon Committee. At yan na ho yung initial nilang summary report na lalabas. Okay? At kasama rin ho si dating Secretary Manny Bunuan sa inire-recommendang kasuhan. Malversation at saka plunder, parehas non-bailable offense. Yan din po yung magiging kaso. Kung yung magunita si Bong Revilla, nakakulong na dun sa unang malversation. Ito, iba ito sa Blue Ribbon Committee. Kung yung magunita rin, kaya na-delay ang pagpapail ng kaso, binigyan ng pagkakataon itong si Villanueva, Estrada at Revilla na mag-file sila ng kanilang counter affidavit before Department of Justice. Sa side ng DOJ yan. Pero nagkaroon po ng pagdinig ng isang araw, hindi sila dumating. Kaya malaki na ang posibilidad na mag-file ho ng kaso na plunder at malversation ang DOJ laban sa mga senador. Patapos masusundan pa nitong committee report o recommendation ng komite, kasi ang komite ay mayroong authority magrekomenda kahit sino na kasuhan dahil yun ang trabaho ng komite maliban sa paggawa ng batas. So nagpakita lang ang liderato ng Senado under Tito Soto at President Pro Tempore at Chairman ng Blue Ribbon Committee Ping Lacson, anti-graft Senado, na kahit kasamahan niya, kung minakitang ebidensya ay ire-recommenda niyang kasuhan. Yan naman ay karapatan ng kampo ni dating Senador Bong Revilla, Senador, dating Senate President na si Escudero, dating Majority Leader, Pastor na si Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, at yung iba pang mga nabanggit na mga congressman at dating congressman na idepensa kailang sarili. Hindi nila kayang pigilan ang findings ng Blue Ribbon Committee dahil yung komite magre-rekomenda base sa kanilang nakita. Base sa kailang narinig. Ganun po yun. Wala silang authority sabihin guilty or not guilty. Ang kanila recommendation lang. Ang korte pa rin ang magsasabi after ng mga hearing o trial kung guilty or not guilty ang mga akusado o inaakusahan. Yan ang latest report. Kaya medyo may tension sa Senado. Siyempre yung mga senador na yan, galit kay Ping Lacson. Mga kaalyado ng mga kakasuhan, galit kay Ping Lacson. Pero para tayo magagawa. Sabi ni Ping Lacson, ayaw ko na nitong committee ito, binalik nyo ako. Kailangan namang hindi ko gawin ang trabaho. Yan ang kailangan.
Kung maintindihan at dapat maintindihan ng mga senador, okay. Pero kung hindi lang maintindihan, magkakaroon ng tension sa Senado. Pagka ganyan. Talagang gano'n. Trabaho nila yun eh. Di ba? Pero ang mamamayang Pilipino, matagal nang naiinip. Gusto nga ng mamamayang Pilipino noon pang nakaraang taon dapat kinasuhan at naaresto na itong mga ito. Sa tingin ng maraming Pilipino, guilty na ang mga senador at congressman. Ganong katindi ang galit ng tao. Alam yan ni Pangulong Marcos. Alam yan ng ICI. Alam yan ng DOJ. Alam ng Ombudsman. Alam ng Department of Public Works and Highway na ang taong bayan ay nainip na, galit na, gusto ng taong bayan makulong lahat at mabawi lahat ng nakaw na yaman. Yun po yun. Na-delay kasi 2026 na ngayon. Nagsimula pa itong expose na ito at investigasyon na ito noong July pa ng nakaraang taon. So, ganun lang po talaga ang proseso. Hindi ho, alam nyo, para po sa inyong kaalaman, hindi po kasi pwedeng bara-bara, pabigla-bigla. Dahil kasi pag nagpabigla-bigla, walang matibay na ebidensya, madidismiss lang. Ang gusto ko kasi ng gobyerno, sigurado kalaboso, sigurado mananagot. Ayaw nilang madismiss kasi taong bayan ang mawawalan. So yun po yung dahilan. Huwag tayo masyadong mainip. Pero karapatan nyo magsabit, magsalita, bakit ang bagal? Karapatan nyo magsabi na bakit naman ganito ang tagal. Ano lang po yun. Pero kahit medyo matagal, sabi nga ni Pangulong Marcos, kahit medyo mabagal, basta sigurado, mas okay. Kaysa mabilis tapos dismissal, mababaliwala. Huwag natin kalimutan, bilyon-bilyon ang korupsyon at perang nawala. Ninakawan ang mga Pilipino. Kaya, bakit mo naman ipagtatanggol ang magnanakaw? Bakit mo naman ipagtatanggol ang mga akusado? Bahala na sila magdepensa kailang sarili sa korte. Ganun po. Wala tayong karapatan. Ipagtanggol ang akusado. Inakusahan sila, lumaban sila kung gusto nila. Idepensa nila kailang sarili. Pero hindi mamamayan ang magtatanggol sa kanila. Ang mamamayan ay biktima. Kaya para sa kanila, gusto nila kalaboso ang lahat ng sabit at sumabit dito ho sa anomalyang ito. Actually ngayon, hindi pa ho tapos. Continuous pang nakakadiscover sa pag-ikot sa mga probinsya si Secretary Dizon. Nagpunta ng Bicol, may mga ginagawang school building, tulay, puro nakatiwangwang, ubos na yung budget. Balita ko, nagpunta ng Samar kahapon, gano'n din. Maraming mga project doon, nakatiwangwang, pero kumpleto na daw ang bayad. Ganyang kaswapang ang mga sangkot sa korupsyon. Hindi ito nangyari ngayon lang. Ngayon lang nadidiscover kasi ipinatigil yung korupsyon. Sa nakaraang mga na-administrasyon, kinonsintihan. Sige-sige ang project, kahit hindi tapos bayad. Kahit walang project, bayad. Yun ang korupsyon. Ngayon ipinatigil, kaya nagagalit kayo. Ngayon ipinatigil kasi ayaw ng gobyerno ng korupsyon para sa bayan. Kaya yung mga galit dahil na ipatigil ang korupsyon, galit sa gobyerno kasi kayo yung magnanakaw o kamag-anak kayo ng mga umabuso sa pera ng bayan. Sa aking opinion, please like and share ang ating mga topic.